Bali, i-on ko na lang. Paano ba yan yun? naka-on na po yan. Naka-on na Ako na lang po mag-on dun sa recording pag ano. Okay, sige. Thank you. Okay. Okay, thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ilang sandali po ay magsisimula na tayo sa ating panambahan. Yung mga nasa labas po, inaanyayahan natin pumasok na dito sa loob. Para po sama-sama tayong makaawit para sa ating Panginoon. Ayan, muli po, magandang umaga. Good morning po! Batiin niyo po yung katabi ninyo ng good morning with energy and with smile. Magandang umaga! Tunay na nakagagalak po na tayo narito, sama-sama tayong aawit muli para sa ating Panginoon. And para simulan po yung ating umaga, naiyahan ko po ang lahat na manalangin tayo. Pagpasalamat lang natin yung mga nagdaang araw, bagamat alam ko may kanya-kanya tayong mga pinagdaanan, may kanya-kanya tayong ipinananalangin para sa ating Panginoon. And maraming pang mga naghahanda, and iba't ibang gawain. Pagpasalamat natin kung paano niya tayo sinustain sa nakaraang linggo, and at the same time, sa
i-express natin sa Kanya kung gaano tayo ka-excited na talagang maranasan yung presensya niya ngayong umaga. Sige po, manalangin po tayo. Bigyan ko po kayo ng ilang sandali para kausapin ang ating Diyos sa bawat pagitan ng Panginoon. Ama namin Diyos na dakila sa lahat. Diyos na aming sinasamba sa aming mga buhay na walang katulad, kailanman ay hindi nagbabago. Salamat po sa kasiguraduhan, Panginoon, na Ikaw na aming Diyos ay tapat sa aming buhay, sa kabila ng mga dinaranas namin, sa kabila ng lahat ng aming mga suliranin, Lord. Nariyan ka para samahan ka. Salamat rin, Panginoon, sa araw-araw na ibinibigay mo sa amin para maranasan yung mayamang biyaya. Sa ganun, Panginoon, ay pakita rin namin sa mundo, sa aming mga kasama sa trabaho, sa eskwelahan, sa aming community, kung gaano kakabuti. Kung gaano katapat yung Diyos na nasa sa amin. Lord, forgive us sa mga pagkakataon na kami ay nalilihis ng pag-iisip o ng gawain na nakakasakit sa iyo, Panginoon. Tawarin mo po kami sa mga panahong nasasaktan ka namin. We just pray, Lord God, na this morning ay maibigay namin yung aming atensyon, full attention, yung aming time to really worship you in spirit and in truth, Lord God. As you deserve all the praise, Lord. Napakabuti mo po sa amin at kulang po yung aming mga salita para pasalamatan ka. Ngayong umaga, Lord, kami ay aawit ng may kasiyahan dahil alam namin kasama ka namin ngayong araw na ito. And Lord, nawa ikaw ang malwalhati sa lahat ng aming aawitin. Dahil lahat ng aming aawitin ay totoo sa kung sino ka bilang Diyos at kung sino ka sa aming mga buhay. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Sa Psalms 9, 1 and 2 po, NLT po yung gamit ko dito. Ang sabi po dyan, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. Kaya ngayong umaga po ating itaas ang ating Diyos lamang. Alam ko po lahat tayo narito ngayon dahil talagang handa tayo magbuhay sa Kanya. Alam ko po na iniwanan ninyo sa inyong mga bahay, yung mga alalahanin, yung mga worries ninyo. Dahil ngayong umaga, tayo ay sasambala sa Panginoon. Magsitayo po tayo lahat. At ating pasalamatan ang ating Diyos sa pamamagitan ng awit. I-declare natin yung katotohanan sa kung sino siya sa ating Panginoon. We are your people.
natin sa pamamagitan ni Jesus. Magpatuloy po tayo kumawin. Kung memorize niyo po yung Psalm 23, pwede niyo pong sabayan kung Ingles, Ilocano, o ano. At babasahin ko po. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at ninaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan.
pagkat ika'y aking kaagapan. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, manalangin ko. Dakilang Ama, kayo lang po ang karapat dapat bigyan ng sukdulang papuri. Pagkalinga mo ay laging sapat, pag-iingat mo ay walang patid. At ang iyong paggabay ay tiyak na magdadala sa amin sa tahimik na batisan at maglalayo sa kapahamakan. Ang iyong kamanghamanghang kapangyarihan at malawak na pag-ibig ang siyang nagtawid sa amin mula sa kadiliman patungo sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pagpapalaya mo sa amin mula sa kasalanan at pagtubos sa amin mula sa kamatayan. Maraming salamat po na kinugkog mo kami bilang mga anak mo. Salamat sa pagpapanatili namin sa iyong piling. Sukdulang papuri, sukdulang karangalan para sa iyong sukdulang kabutihan. Panginoong Jesus, kayo ang aming dakilang tagapamagitan at pinakapunong balik. Nagpapasakot kami sa iyong kapamahalaan sa aming buhay. Patuloy niyo pong akayin kami ng banal na Espiritu, kasama ang iyong tungkod at pamalo, upang hindi kami bumalik sa dating makasalanang buhay at maisagawa namin ang iyong kalooban. Sa araw-araw, kayanin mo kami namnamin ng iyong salita. Nang sa gayon, kami ay makatalikod sa kasalanan, sa aming pagpapalaki, sa aming katamaran. Turuan kami ng banal na Espiritu na maitago ang iyong banal na kasulatan sa aming puso at isipan. Turuan mo kami, unahin ka, ang iyong katwiran, ang iyong layunin, ang pag-iebanghelyo at pagdidisipulo. Panginoong Jesus, kami ay nagpapasakot sa iyo. Hubugin mo kami sa iyong wanis, maging dalilan kami ng iyong katotohanan, katarungan, kabutihan, kapangyarihan, at pag-ibig sa mga taong nakapaligid sa amin. Hayaan namin ikaw ang liwanag ng mundo at magliwanag sa aming buhay. Pagintapatin mo po kami bilang mga taga-sunod mo, bilang mga ilaw at asin sa sanlibutan. Hayaan namin makita ka, Jesus, sa buhay namin, kahit dito sa Doña Carmen, sa Batasan, sa Calisa, sa iba't ibang dako, upang makilala ng mga taong nakakahalubilo namin na ikaw lang ang tagapagligtas, Panginoon at Diyos na buhay. Panginoon, sa aming paglalakbay bilang mga taga-sunod mo, hiling namin ang iyong patnubay at karunungan upang ang pangitain ng pagdidisipulo ay maganap sa aming buhay, sa aming iglesia. Akayin mo po ang mga elders, deacons, mga ministry coordinators, mga kasama sa Bible study at discipleship groups na masakatuparan ng iyong dakilang atas o ang Great Commission. Ilagay mo po sa puso ng bawat membro ng Lord of Life Christian Fellowship ang Great Commission. Hikayatin mo kami kumilos, magpahayag at ipakilala ka, Jesus, sa aming kapwa. Salamat po, O Diyos, inyong pagsama sa gawain ito ay tiyak at hanggang sa katupusan ng sanlibutan. Kayo po ang aming kalasal sa lahat ng pagsubok at hamon sa mga gawain pinagkatiwala mo po sa amin. Maghari nawa ang espiritu ng kapayapaan, pagkakaisa at pagpakumbaba sa mga kapatiran upang kami ay makahayo at mapalaganap ang iyong kaharian sa aming bayan. Kung kami ay pinanghihinaan ng loob, palitan mo po ito ng kasilahan at kagalakan sa paglilingkod. Kung kami ay may karamdaman, panumbalitin mo ang mabuting kalusugan at magkaroon kami ng ibayang kalakasan. Manguna ka, O Banal na Espiritu, sa buhay namin, sa iglesia namin, sa mga desisyon at hakbang, sa mga gawain at sa aming paglaban bilang mananampalataya. Ipinagkakaliwala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagsunod sa dakilang plano mo sa sanlibutan. Patuloy mo pong gabayan sina Eva, Bel, Lem, Crisanton,
si Iljo, ng ABCO Church Planters, upang ang mabuting balita ay maipahayag at ang iyong pag-ibig at biyaya ay maranasan ng mga taong inaabot nila. Ipagkaloob mo po ang kagalingan sa mga may sakit kagaya ni Eva at ni Bel, kalakasan sa araw-araw, proteksyon mula sa bitag ng kaaway, at panganin sa kanilang pag-ibig. Bigay mo po ang provisyon sa kanilang pamilya at sa kanilang ministry. At lalo na po, pag-ingatan ang mga banta sa ministry, lalo na po sa Maharlika Village. Sa kanilang pakikinig sa iyo, ipahayag mo sa mga misyonero ang iyong walang hanggang katapatan sa kanila at ang patuloy na pagsama mo sa kanilang gawain. Ikaw ang maging sandikan sa bawat sandali. Pinupuli ka namin sa iyong kamanghamanghang pagkilos sa kanilang buhay. Aming Diyos na lumikha ng daigdig, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming bayan. Patuloy namin dinudulog ang kalagayan ng aming bayan sapagkat ikaw ang may kontrol ng lahat. Ikaw ay may kapamahalaan. Salamat po sa ulan. Hiling namin ay ilayo mo sa amin ang mga mapanirang bagyo at pag-ingatan kami sa iba pang kalamidad. Ituro mo po sa mga pinuno ng bansa na magsulong at isang katuparan ng mga programang nakapag-aangat ng katayuan ng bawat Pilipino. Maging ito man ay edukasyon, sa kalusugan, sa agrikultura, sa ekonomiya. Nagsusumamuli kami na biguin mo po ang mga banta ng mga daluhan, lalo na ang China sa aming bayan at sa aming soberanya. Hiling namin ang pag-ingatan ng kabatang bayan, mga pondo na nasa PhilHealth, GSIS, SSS, at iba pa at hindi magamit sa katiwalaan. Pag-ingatan mo po ito. Mangyari nawa ang matuwid na pamamahala sa bawat sangay ng gobyerno. Dinggin mo po ang aming panalangin. Sabi ng ni David, kabutihan pag-ibig mo sa ating di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y mabubuhay. At magpagkailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Hinika ni David, dumaan man ako sa madilim na lubis ng kamatayan. Wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapan. Sa lahat ang papuri at pagsamba, sa lahat ang pagkakatiwala, Panginoong Jesus. Sa iyo kami nagpapasakot. Purihin ka aming sanligan at kalingan sa lahat ng panahon. Purihin ka, O Kristo, ang aming magiging pastor. Ito dinudulog namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. At wala po talaga tayong dahilan para i-contain lang ito sa ating mga sarili. Yung mga nararanasan natin sa ating mga buhay, yung mga patotoo natin, talagang maganda na ating naibabahagi. And even yung ating pamumuhay sa kung nasaan man tayo, sa community, sa eskwelahan, sa ating mga trabaho. Tayo ay binukuad ng ating Diyos and tayo ay expected na talagang mamuhay ng naaayon sa kagustuhan niya, sa kalooban niya. Pero mahirap, hindi po ba? Hindi siya madali. Pero dahil sa tulong ng ating Diyos na sinabi niya kanina, yung ating pastol na dahil sa Kanya ay hindi tayo magkukulang ng anuman o kahit kailan ay kasama natin. So dapat lang na talagang maipakita natin kung sino siya sa ating mga buhay. At yung Diyos na yun, na kung saan natin matatagpuan yung ating pag-asa, yung Diyos na yun na nagbibigay ng kumakalinga sa atin at umiibig sa atin sa araw-araw, ay tunay na karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat natin. Magsitayo po tayong lahat, patuloy tayong umamit sa ating Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is
And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You alone deserve our praise, Lord. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all praise, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Where to the fiercest drought restore. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of
kasunod sa aming buhay. At Panginoon, nawa yung kabutihan mo, yung mayamang biyaya mo na nasa sa amin, ay may pahayag namin sa buong mundo. Dahil ito yung katotohanan, in Christ alone, doon nila matatagpuan ang lahat, Panginoon. Salamat po. Salamat kay Kristo na nasa sa amin. Ngayong umaga, nawa po ay maging klaro sa bawat isa sa amin ang nais mong ipahatid sa pamamagitan ni Elder Aldo. Kublingin po siya sa iyong presensya, Panginoon. At nawa ay talagang kami ay mabago, kami ay ma-encourage ang iyong salita na maririnig namin ngayong umaga. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at ang pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan po ay si Elder Aldo para po sa mensahe. Magandang umaga sa lahat. Sonyal, kumusta ba exam kahapon? Okay? Nag-upcut si Sonyal kahapon at mukhang sila Jason ay nabasa. Nabasa kayo, no? Dahil sa biglang ulan nung umaga. Bilang mga mananampalataya, nung naging tagasunod ka na ni Kristo, ano yung naging tawag sa iyo ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, na sa iyo parang ang hirap tanggapin? Meron ba? Magbanggit ako, halimbawa, sa lahat sa atin, pero hindi ko na masyadong naririnig ngayon. Pero noong 1980s, 90s, born again. Born again yan. Kayo, kapag sinabihan kayo ng born again, ano yung pakiramdam nyo? Wala kayong nararamdaman? Okay lang sa inyo? O, di maganda. No? Kapag tinawag kayo na pastor, ano pakiramdam nyo? Ikaw, Jason, halimbawa, umattend tayo ng, kasama ko po si Jason doon sa ABCOP na 50th anniversary. At lahat ng umaattend doon, ang tawagan ay pastor. So, di ba, no, Jason, no, natatawag tayong pastor doon. Ako po, kapag natatawag akong pastor, parang nanliliit ako. At kaagad-agad sasabihin ko na, pasensya na po, hindi po ako pastor. Naglilingkod po ako sa iglesia, pero hindi po ako ang pastor ng iglesia. At dito sa komunidad na ito, lalo akong maingat sa pagkilos. Maski na sa paglabas, hindi ako basta makalabas ng nakasando lang na yung maglalakad o kaya naka-t-shirt kasi ang tawag sa akin ng mga tao dito ay pastor. At medyo nakaka-nervyos, ano po. Pero alam niyo po ba na yung pag-address sa atin ng pastor ay hindi pa kakaba-kaba kaysa sa itinawag ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin dito na tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon. Ang address sa atin ni Apostol Pedro ay maharlikang pari. We are a royal priest. At hindi po natin yon may kakaila. That is our nature.
bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo na ay mga maharlikang pari. At magandang malaman, kung tayo ay maharlikang pari, ano ba yung mga dapat nating ginagawa, no, bilang mga pari? Ito po yung sa 1 Peter 2:9. At dito sinabi, no, that we are a chosen people. No, pinili tayo ng Panginoon. Tapos nakalagay doon, a royal priesthood, a holy nation. A royal priesthood, ang pinaglilingkuran nating Diyos ay hari. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, we became adopted sons and daughters of the King. So tayo ay mga prince and princess. Alam niyo po yan? Pero bahagi ng naging tawag sa atin ay maglingkod tayo sa Panginoon bilang kanyang mga maharlikang pare. At maganda na malaman natin kung yun ay bahagi ng ating job description bilang kanyang lingkod. Ano ba yung mga gawain na dapat nating in-execute, ginagawa? Ano po? Nabanggit ko na yan kanina na natatawag akong pastor. Titingnan natin yung isang kwento sa Biblia ng isa sa mga napaka-mysterious na character, si Haring Melchizedek, no, sa Old Testament. Titingnan natin yung encounter nila ni Abraham at mula doon sa encounter nila Abraham, pupulutin natin ang ilan sa mga gawain ng isang maharlikang pari. Si Melchizedek, hari siya ng isang bansa na ang tawag ay Salem, at siya din ang kataas-taasang pari ng Diyos doon sa bansang yon. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga awit kanina na nagpapaalala sa amin na ang aming sinasambang Diyos ay isang hari, na nagpapaalala sa amin na sa pamamagitan ni Kristo, kami ay may kalakasan upang makapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagdadala sa bawat isa sa mga narito ngayon. Salamat sa tulong mo, Panginoon, sa paghahanda para po sa mensahe na may hatid ngayong araw na ito. Salamat sa pong nakatayo dito kanina, yung pong mga worship team, lalo na po si Erica, na may ibang dinaramdam. Pinahintulutan niyo, Panginoon, na magabayan niya kami sa pag-aawit sa kanyang pangunguna sa amin pong pagtingin sa iyo. At pahintulutan mo, Panginoon, na sa iyong salita ngayon, makita namin ang aming mga functions, gawain bilang iyong lingkod at bilang isang maharlikang pari. Be with us, Lord. In Jesus' name, amen. Titingnan natin tatlong bagay mula po sa verses 17 to 20 ng Genesis 14. Katungkulan natin bilang mga maharlikang pare na papanariwain, to refresh, no, those who are weary, yung mga nahahapo. Bahagi ng gawain natin bilang maharlikang pari, yung to declare, no, the good intentions of God for us. Ipabatid natin ang mabuting hangarin ng Diyos sa tao. At ang ikatlo, mula doon sa Genesis 14:17 to 20, pagkilala at paghahayag ng pagkilos ng Diyos. Now, for us to point to people to recognize God's workings in our lives at i-declare natin yon, no? For His glory. At gabayan tayo ng Diyos sa ating pagtingin sa mga talatang ito.
Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Genesis 14. Yan po sa Genesis 14, pag umpisa, ay merong mahabang bahagi na kwento tungkol sa gera. Ang gerang ito, merong naggrupo-grupo na kaharian. Meron isang grupo na pinangungunahan ng isang hari sa lugar na Elam. Kasama niya yung mga hari din doon sa lugar na Goyim, Shinar at Elazar. No? So isang pangkat sila ng mga hari. Meron din sa kabila, may mga hari naman na nandun ang hari ng Sodoma, hari ng Gomora, hari ng Adma, hari ng Zeboim at hari ng Bela. So 5 bansa laban sa 4 na bansa. Ano ang dahilan bakit sila maglalaban-laban? Itong haring Elam, na yung kanyang kaharian, ay sinubjugate niya, sinakop niya ang Sodom, Gomora, Adma, Zeboim at Bela. At lumipas ang 10 taon, no? Itong mga kaharian na ito, Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim, Bela, kailangan silang magbigay ng tribute. No, parang, ano ba yung tribute sa Tagalog? May alay lagi, no, doon sa kaharian. Because they are under the rule of the king of Elam. At ito namang hari ng Elam, meron siyang mga kaibigan, may mga kaalay siya. At ang kaalay niya ay itong tiga-Goyim, Shinar at Elazar. Pagdating ng 13 taon, nagpasya itong 5 hari na magsama-sama sila at sila ngayon ay magre-rebelde. At tinapatan naman ng hari ng Elam kasama ang mga sundalo ng Goyim, Shinar at Elazar at yung kanyang sariling mga sandatahan, sila ngayon ay lumusob at ginera itong 5 kaharian na ito. At dyan bale yung pinaka-setting nung kwento na titingnan natin, no? Yan yung background, may gera. At kung natatandaan po ninyo, yung Sodoma, yan yung lugar na kung saan pinili ng pamangkin ni Abraham na si Lot, na doon siya tumira. Bago itong chapter 14 ay nagkahiwalay itong si Abraham at si Lot. Dahil pareho ng andami nilang mga alaga, no? Yung mayaman sila pareho. At ang mga tauhan nila ay nagkakaroon na ng conflicts dahil ang lupa, yung damo, siyempre kakainin ng kanilang mga tupa, ng kanilang mga alagang hayop, at pati yung tubig na limitado, nagkakaroon ngayon ng conflict. Kung kaya si Lot, pinapili ngayon ni Abraham si Lot, saan ka titira, kung saan man ang pipiliin mo, doon ako sa opposite side. So sa panahon na ito ng chapter 14, magkahiwalay na si Lot at si Abraham. At si Lot ay tumira doon sa Sodoma. Mapa, nung hinahanda ko ito, parang hindi ako mapakali na walang mapa. Maikling kwento, ang Elam, Goyim, Shinar, tiga dito sa north. At dito sa south, sa nakabox na yan, na hindi masyadong makita, nandyan yung maliliit na kaharian ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela. At mula doon sa north, nagmarcha dito sa guhit na kulay blue, nagmarcha itong 4 na kaharian ito, papunta dito, lumampas, at itong mga ito ay sinakop din nila at bumalik, no, nakipaglaban din sa Amalekites dito, umakyat pang muli at dito sa valley na ito, itong valley of Sidim, diyan nagkaroon ng labanan yung 4 na kaharian laban sa 5 kaharian.
natalo ng 4 ang 5. At namatay ang hari ng Sodoma at Gomora na nung tumatakas na sila ay lumubog sa pit ng alkitran. Hindi ko ma-imagine kung paano yun. Ang ginawa ng mga hari na nanalo, yung 4, ay they captured Lot with all of the members of his family, at yung lahat ng kanilang possession ay kinuha. So malamang hindi lang si Lot, malamang ay marami pang ibang binihag at ang kanilang mga ari-arian ay kinukuha din. No? Ganun naman noon na kung natalo mo ang isang kaharian, sa'yo na yung lahat ng kanilang ari-arian. Ikaw ang mamimili kung ano yung gusto mo, kukunin mo yon. At ang nangyari ay may nakatakas, no? Doon sa mga binihag, tumakbo ngayon papunta kay Abraham. At nag-report itong nakatakas na ito kay Abraham. At ang ginawa naman ni Abraham, kung titingnan ninyo sa chapter 13, no, siya ay nag-organize ng hahabol doon sa 4 na grupo ng sandatahan. Nakaipon siya ng 318 na trained warriors, no? Sila din. At meron siyang 2 kaibigan na sumama sa kanya para sa pagtugis, no, doon sa 4 na hari na nagdala kay Lot ng kanyang mga pamilya at lahat ng ari-arian. Ang nangyari, dito nakatira si Abraham sa Hebron, tungkulay pula. Yan yung ruta na kinuha nila Abraham at nagkita-kita na sila doon sa lugar na ang tawag ay Dan. Yan yung nasa itaas sa banda dito. At yung Dan na yan mula sa Hebron, ang layo niya ay mahigit 250 kilometers. Sino dito ang madalas maglakad? Yung lakad lang. At sa isang oras, mga gaano kalayo ang inyong nalalakad? Alam ko, naglalakad kayo around, no, sa Blue Ridge. Mga gaano kalayo ang nalalakad nyo mga isang oras? Mga 5 kilometro. 5 kilometro, isang oras. Kuya Ton, palagay mo, makakalakad ka kaya ng 10 oras na tuloy-tuloy? Hindi. May bit-bit ka ba nun? Wala kang bit-bit nun, no? So, ikaw lang. Gusto ko lang i-emphasize, para lakbayin ang 250 kilometers na yan, hindi lang yan isang araw. At sa paglalakbay na yon, kailangan may dala din silang pagkain, may dala silang sandata. No? Pero nagmamadali sila kasi kailangan nilang mahabol yung 4 na hari bago sila makarating doon sa kanilang sariling kaharian. At nagsalpukan sila dito sa Dan. At ang kwentong titingnan natin ngayon mismo, although mahaba na yung kwento ko, yung pagbalik na ngayon, nanalo na sila, nabawi na ni Abraham ang kanyang pamangking si Lot at ang kanilang mga ari-arian, at sila na ngayon ay papauwi. At sa pag-uwi nila, dumaan sila sa isang lugar dito, na yung lugar na yon ang pangalan ay Salem. That is the town next to Hebron. No? At yung kwento na titingnan natin ay kung ano ang nangyari pagdating dyan sa Salem. Kaya buksan po ninyo sa 14. Kung ano man po yung translation ninyo, tingnan ninyo. Pero sabay-sabay po tayo na basahin ang mga nakasulat dito. Po. Genesis 14, chapter 14 of Genesis, verse 17. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Chadorlaomer. Ito yung hari ng Elam.
At sa mga haring kasama niya sa libis ng Siyabe, na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak. At siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Saserdote, yan po yung pare. Ano po? At binasbasan ni Melchizedek si Abraham at sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasapung bahagi ng buong samsam. Ito po yung titingnan natin. At pumasok ang kwento sa verse 17. Pagdating sa may bandang Salem, ay may sumalubong na hari ng Sodoma. Bagong hari na ito. Kasi namatay na yung lumang hari ng Sodoma. No? Sumalubong siya dahil gusto niyang makuha yung mga tao, no, na tiga Sodoma. Pero tingnan lang natin yung English na spelling ng pangalang Melchizedek ay ito, Melchizedek. No? Sino po ba siya? Ayon sa kwento, siya ay hari ng lugar na Salem. Pero siya din yung priest of the Most High. No? Yung priest of the Most High, pari siya. Magandang isipin natin na ang disenyo ng Panginoon ng pamamahala sa mga tao, hindi magkahiwalay ang pagsamba sa Kanya at yung kung paano pinapatakbo ang lipunan. Pero sa ngayon ay magkahiwalay. At may mga bansa na talagang kinakalimutan na ang salita ng Diyos bilang gabay, no, sa buhay. Pero bahagi ng disenyo ng Diyos ay hindi magkahiwalay yon. At dito sa setting na ito, si Melchizedek is functioning both as the leader of the country but also as the spiritual head of the country. Pero siya ay isang Kananeo. Ang sabi ng mga komentarista, ang pangalang Melchizedek ay typical na pangalan ng isang Canaanite. No? At wala pa namang Israel nung time na yon. Nakipanahon pa lang tayo ni Abraham. No? At yung Salem, yan yung lumang pangalan niya, nung nasakop na ng Israelites yung lugar, yung Salem ay binigyan nila ng pangalang Jerusalem. So in terms of location, they are synonymous, but in terms of the period of time, magkaiba sila. Salem sa panahon ni Melchizedek, Jerusalem pagdating na ng mga Israelites. Maganda lang na mapaalala sa atin para bahagi ng pag-unawa natin sa pagbasa ng Old Testament na bago pa man kay Abraham, meron ng grupo-grupo ng mga tao na sumasamba kay Yahweh. At meron ng mga naglilingkod bilang mga pari ni Yahweh. At si Melchizedek ay isa doon. Mahalaga na makita din natin na kinilala ni Abraham yung authority at authenticity ni Melchizedek bilang pari ng kataas-taasang Diyos. Bale, pare ni Yahweh. Alam natin na si Yahweh ay nangungusap directly kay Abraham. At si Abraham siya ay sumasamba, no, kay Yahweh. No?
bahagi ng kwento doon sa nabasa natin ay nagbigay ng ikapu nung lahat ng loot na kanilang nakuha, no, binabawi mula doon sa 4 na hari, a tenth of that ibinigay niya kay Melchizedek. Imaginin po natin kung ang loot ay galing sa hindi lamang sa 5 kaharian. Kasi may ibang kaharian na dinaanan yung 4. So lahat ng loot nun, kung kinuha nila Abram, abay yun yung ikapu nun, yun yung ibinigay kay Melchizedek. So it is not a small amount of treasure. It is a huge amount of treasure, and yet, sa kwento ang sabi, yung ikapu, ibinigay ni Abram kay Melchizedek. At ito ay pagkilala ng otoridad at authenticity ni Melchizedek bilang lingkod ng Diyos. Ano ang mga ginawa ni Melchizedek? Titingnan natin ang kanyang mga ginawa at doon natin titingnan tayo bilang mga maharlikang pari. Ano din ang ating mga dapat na ginagawa. Verse 18 sabi, dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak. Well, tandaan natin na nagbiyahe, no? Tinugis papunta 250 kilometers. Pagbalik, maraming kasama pa, no? Parehong biyahe pabalik. So malamang ay hapong-hapo itong si Abraham, no? Si Abraham nung panahon na ito ay mga ilang taon na ba 'yan? Mahigit 90 na siguro, no? Kuya Matt, nararamdaman nyo na ba pagod? Sa katandaan natin, madali na tayo mapagod. Ano po? Mukhang si Kuya Tonton lang yung kayang-kaya pang maglakad ng 5 kilometro sa isang oras. No? Mabilis yung pace na yon, yung lakad na yon. Ako ay 62 years old. Nararamdaman ko na rin yung pagod. No? Si Abraham dito, malamang mahigit 90 years old. Abay, imagine natin yung kanyang pagkapagod, yung kanyang pagkahapo sa panahon na ito. No? Wala pa naman noong Grab na pwede mo sabihin, pakisundo ako. Wala pa po noon. Ang hindi natin alam dito ay kung meron silang mga kamelyo, malamang nakakamelyo sila. Kasi mayaman naman si Abraham eh. So baka nakasakay sila, baka medyo mas mabilis ng konti ang kanilang biyahe. But still, 250 kilometers, malayo pa rin yun. Hindi pa rin yun kaya ng isang araw lang. No? At kung ikaw ang nakasakay sa camel, palagi ko ang sakit na ng puwet mo na bumibiyahe ka ng pabalik, no? Tapos nakipag-away pa. Okay. Pinuntahan ni Melchizedek, dala ang tinapay at ang alak. Ang isang misteryo ng isang lingkod ng Diyos ay yung for us to refresh the weary. Papanariwain natin ang nahahapo. At sa araw-araw na pagbata natin sa buhay, hindi naman unusual na tayo ay mapagod. Mapagod physically, sa pagharap sa mga suliranin, mapagod mentally, at marahil dahil sa paghihintay sa kasagutan na gusto natin sa ating mga panalangin, tayo ay napapagod spiritually. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng refreshing. Pero dito, sa kwento na ito, bilang mga maharlikang pari, duty natin na i-refresh ang isa't isa. At hindi lang ang isa't isa, pati yung mga hindi natin ka-iglesia, yung mga hindi mananampalataya, duty natin na sila ay ma-refresh.
Ang tanong, papaano natin marirefresh ang ating mga kaiglesia at ang mga hindi natin kasama sa iglesia? Service, no, paglilingkod, generosity, no, materially, at words of encouragement. Ang mga yan ay makatutulong to lift the spirits of the weary. O pwede nating tingnan, paano yung acts of service. Kwento namin ni Oxy, nung lumipat kami sa UP in 1996, finally may unit na inassign sa amin ng UP. Nag-volunteer si Chris Wasel na isang misyonero. Dahil ang kanyang trabaho dati ay pagpipintura, nung nag-volunteer siya, sabi niya, tutulong ako. No, ako magpipintura. And he did. No, he did come at nagpintura. Hanggang sa ngayon, yung pag-alis namin, yung pintura doon, yun pa rin yung pinturang inilatag ni Chris. Yun ay nagbigay ng malaking kagaanan sa amin ni Oxy kasi meron nang nagtrabaho para sa amin na siya pang-iisipin namin. Nagbigay ng malaking katuwaan, tama ba yung term? Kagalakan. No? Dahil ito, misyonero, Amerikano, sabay, he came wearing his work shirt at nagpintura. I wonder, mga kapatid, if we do that, no, sa ating mga kasama sa iglesia, alam natin na meron silang kailangan, mag-volunteer tayo. Sige, maglilipat ka ng bahay, tulong ako kung paano. Wala ngayon yung tagaluto nyo sa bahay, o sama na ako, magluto ako, kakain na rin ako sa inyo. Palagay ko, di ba, makaka-refresh yun sa ating mga kaiglesia. May kwento na nababasa ko na within a church, may time talaga na may mga pamilya na hindi maasikaso ng nanay o tatay yung pangangailangan ng mga anak for whatever reason. At sa mga nababasa ko na kwento, merong tiga-iglesia who would come. Either luto na yung pagkain para sa mga bata o doon mismo sa bahay sila ang magluluto. That's an act of service. Siguro maganda na makita natin yon sa isa't isa. Maranasan natin yon dito sa iglesia at iparanas din natin sa iba. Because it can refresh their spirit. It can refresh their weary bodies. Bahagi din nung kwento sa amin pa rin ni Oxy sa paglipat namin sa UP, nagpunta sila Dave Lampinen sa bahay namin. There's nothing there. There's no table, no chairs, no? Kasi nakatira kami sa nanay at tatay ko. Andun naman lahat ng gamit except for the bed that we were using. That was the only thing that we had. At pati yung crib ni Nathan. Si Nathan pa lang ang anak namin noon. Sila Dave Lampinen, binolunteer yung mga upuan ng iglesia. So, pinahiram kami ng 6 na chair. At tapos, meron silang bangko na ginawa ni Dave Lampinen, ibinigay niya sa amin. That was, we were very thankful at very refreshing. Ang tatay ko towards yung latter part, no, nung mga bandang 70 hanggang 90, masasakitin na siya. At maraming pagkakataon na dumadalaw sa bahay sila Pastor Sam, may panahon noon sila Nick Watkins at si Riley Watkins, dumalaw sila dahil alam nila na may sakit si tatay.
May panahon naman na nung si Pastor Sam na ang pastor ng Lord of Life, dumalaw din sila sa bahay. Yung mismong pagdalaw lang nila, to us, that was refreshing. Marami tayong mga pwedeng gawin, mga kapatid, that can help soften kung ano man yung kabigatan, lighten kung ano man yung kabigatan ng ating mga kapatid. Ano yung kapital natin? Pwedeng ang kapital lang natin ay oras. Doon sa pagdalaw. Pero pwede rin naman, kung kaya natin, i-share natin yung kaya nating i-share para makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. It can refresh them. And I tell you, it can go a long ways. Sa amin ni Oxy, parang model namin siya, no? It helped us a long, long way. Ang isang pansinin din natin sa kwento, sino si Melchizedek? Isa siyang hari. Nasaan si Abraham? Nandun sa kaharian ni Melchizedek. Sino ang lumapit? Si Abraham ba lumapit kay Melchizedek o si Melchizedek ba ang lumapit kay Abraham? Sino ang may karapatan na magpatawag? Ang isang hari na kung saan merong dayuhan na nagpunta doon, siya ay may karapatan na sabihin, anong ginagawa mo dito? Halika, mag-report ka sa akin. But instead of doing that, sa kwento, kung papansinin ninyo, dala-dala ni Melchizedek ang tinapay at ang wine, siya ang lumapit kay Abraham. So perhaps yung purpose ni Melchizedek ay hindi lang upang ma-refresh ang katawan ni Abraham, kundi it is also a gesture of extending friendship. No? You're extending friendship when you exert an effort to meet somebody. No? Part yun ng ating generosity din sa time natin, generosity sa yung pride natin. At sa tingin ko ay bahagi yon ng gustong ma-develop ni Melchizedek. Na magkaroon ng pagkakaibigan between himself as a king and as a priest and with Abram. Malamang alam ni Melchizedek, malamang naririnig ni Melchizedek ang mga kwento tungkol kay Abram on how God is working in the life of Abram. And perhaps Melchizedek was also looking for some fellowship. But at the same time, as a priest, he was also extending himself to give yung friendship doon kay Abram to refresh him. Nag-enjoy ako sa Batasan kapag napupunta kami doon na nagkakataon na yun yung kanilang monthly na fellowship. Ang arrangement nila ay may certain families that would bring food. No? Na-enjoy ko yung labong ni Juvie. Kung minsan dinuguan ni Mary Ann. No? Pero higit sa pagkain, na-enjoy ko yung company. Kasi may time na mauupo, mag-uusap ng iba't ibang bagay, hindi lang kung yung buhay mismo ng pamilya. Maski na maikli lang oras, even if we just stay for about 45 minutes to 1 hour. And I'm still hoping that we can do that here, na magagawa natin yon dito, na hindi lang tayo may lunch kapag mayroon tayong bisitang magpipreach. At
We can come, we can share what we have. Kung ano man yung pwede nating dalhin. Maski wala tayong dala, okay lang. Pero pagkakataon yun mga kapatid, na outside of this worship hall, may oras tayo na makapagkwentuhan. Sana maganap siya. Natutuwa ako na yung mga discipleship groups, lalo na sa mga kabataan, alam ko na lumalabas kayo, no? At you have lunch together, you have dinner together. Nakikita ko yung mga posts sa Facebook. Natutuwa ako na makita na may mga ganon na occasions, no? At sana kaming matatanda magawa din namin. Kasi iba din, no, yung atmosphere, di ba? Na sama-sama kayo, mas relax kumakain. Merong expression sa English na mahalaga, na maganda ding maging expression natin. Breaking bread together. Pwedeng hindi tayo masyadong makarelate kasi kanin ang primary na kinakain natin. Pero sa panahon ni Abram, bread ang yung pinakasentro ng kanilang pagkain. So kapag sinabi na to break bread together, ang ibig sabihin nun, let us eat together, pero that expression extends beyond eating together. That expression extends towards fellowship and friendship. Meron akong kaibigan na sinasabi niya, I don't want to break bread with them at all. Ayaw niya na makasama, ayaw niya na makipagkaibigan sa kanila. No? Kasi ayaw niya sila. But perhaps we should have more occasions where we can break bread together. Bahagi ng gawain ng isang lingkod ng Diyos ay to proclaim, no, to remind, no, people about God's good intentions towards man. Bahagi ng gawain natin ay ipabatid yung mabuting hangarin ng Diyos para sa atin, para sa tao. Sa verse 19, ang sabi, at binasbasan ni Melchizedek si Abram, na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa. Ang sabi dito sinabi. So ibig sabihin, narinig ni Abram o narinig ng ibang tao na nasa paligid nila. Mayaman naman na itong si Abram, no? O mayaman naman na. Pero sabi niya ay pagpalain si Abram. Kadalasan mga kapatid ay ikinakabit natin ang salitang pagpapala sa material wealth. Hindi ko sinasabi na hindi siya pagpapala, it is. Pero kung ililimatan natin sa material wealth ang pagpapala ng Diyos, then ang katiting naman ng tingin natin sa Diyos. Because God can give us blessings. Pwede niya tayong mapagpala sa iba't iba pang kaparaanan. Yun pong ating paglakad at pagsunod kay Jesus, may paalala po sa atin ang Diyos sa Deuteronomy 31. Ang sabi, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Pagpapala po yun, na sa ating paglakad bilang isang mananampalataya, meron tayong pwedeng panghawakang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, well, Christ is with you, and in fact, Christ is in front of you. Sasamahan ka niya, ang sabi sa verse 31:8. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Sa ating paglilingkod, no, sa Diyos, bilang mga maharlikang pari, huwag nating kalimutan ito. Ito'y bahagi ng pagpapala ng Diyos sa atin na siya ay kasama natin.
Madalas ay nababalisa tayo kung ano man ang mga suliranin sa buhay. Pero ito kanina tinignan namin ng mga kalalakihan, Proverbs 3. Isa ito sa mga paborito ko na Proverbs. Ang sinasabi dito, kay Yahweh ka magtiwala. Trust in the Lord. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Hindi ko po tinapos doon. Sinama ko dito ang verses 7 and 8. Sabi, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Verse 8, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati. Gagaling ang iyong sugat. Pagpapala, dahil bahagi ng pangako ng ito, na kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Ito yung gagawin niya sa atin. Ilalayo niya tayo sa panganib. Pag-iingatan niya tayo. Pagpapala yon, no, mga kapatid. Sa Mateo 6, madami tayong struggle sa buhay, pangangailangan material, mga minimithi, no? Para sa buhay na minsan tayo ay napapagod. 31 of Matthew 6 ang sabi, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ito yung basic needs natin. Hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Bottom line, ang sabi dito, unahin natin ang Diyos. Bahagi, kung babasahin natin yung ibang talata na nauna dito sa Mateo 6, nandun bali yung expression na, ay yung kwento tungkol sa mga ibon at damo, na yung mga ibon, no, they can fend for themselves. Pero hindi actually sa sarili nila, kundi ang Diyos ang nangangalaga sa kanila. At ang sabi pa nga, di ba, kung pinapangalagaan ng Diyos ang ibon, paano ka pa? Paano pa tayo? At ito ay, yung pangako na ito ay isang pagpapala. Pero ito ay nakakabit dito yung seek ye first the kingdom of God. Unahin natin siya. At ang Diyos ang mangangalaga sa atin. May kwento si Michael kanina, wala akong pahintulot kaya hindi ko ikikwento. Pero isang kwento na magpapakita ng pangangalaga ng Diyos doon sa magtitiwala sa Kanya na hindi gagawin ang klarong ayaw ng Diyos. No? At dahil hindi ginawa ang klarong ayaw ng Diyos, merong immediate. At yung pagpapala ay immediate. Sa bandang huli, mga kapatid, tayo na mga maharlikang pari, ang ultimate model natin ay ang Panginoong Hesukristo. No? At siya ay nagbibigay ng pagpapanariwa sa mga nahahapo. Nag-i-invite siya dito sa Mateo 28, verse 28 of Matthew 28. Lumapit kayo sa akin, come unto me. No? Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Ito yung pangako ng Diyos, rest. Typically, pag nagwo-worry tayo, napapagod tayo, di ba? When we worry. Pero ang sabi niya, dito bale sa mga talatang ito, ibigay mo sa akin yung worry mo. At bibigyan kita ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Kapareho nung kanina na seek ye first the kingdom of God, ang sabi niya dito ay sundin natin ang kanyang mga itinuturo. Mayroong nais nating maranasan ang kagaanan ng ating mga pasanin sa buhay
ang sinasabi dito, sundin natin ang kanyang mga itinuturo. At ito ay pagpapala. No, kasi sinabi niya na sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang matamo yung mga blessings na yon. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kapanatagan. Isa ito sa mga dapat nating i-declare. No? Ipaalam, this is part of God's intention that we live with peace in our hearts. No? Ang sabi po dito sa John 14:27, si Jesus ang nagsasalita dito, I am leaving you with a gift, a peace of mind and heart, and the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Hindi maibibigay ng mundo, sabi niya, yung kapanatagan na maibibigay ko sa inyo. Ito ay para sa atin. Ito ay kailangan din nating ipaalala sa isa't isa at ipaalam sa iba. Intention ng God para sa tao, nais ng Diyos na ang tao ay makapanumbalik sa Kanya. At bilang mga maharlikang pari, kailangang ipaalam natin ito sa mga hindi pa nakakaalam, tayo na nakaranas na ng Kanyang biyaya. Iparanas natin sa iba ang biyaya ng Diyos na sila'y makakapanumbalik sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Dahil yun yung pinakamagandang balita. Ipaalam natin na si Jesus na ating punong pare, yung kaganapan ng mabuting hangarin ng Diyos sa tao. That Jesus is the fulfillment of all of God's promises to us. Kailangan nating ipaalala sa isa't isa. Kailangan nating ipaalam sa iba. Ikatlo, na gawain ng isang lingkod ng Diyos, ng maharlikang pare, ay yung pagkilala at paghahayag ng pagkilos ng Diyos. For us, as royal priest, we have to claim and proclaim God's works. Ito po ang sabi sa verse 20, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mag-aaway sa iyong kamay. Ito ay binanggit ni Melchizedek kay Abraham sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng hari ng Sodoma. Ang Sodoma, alalahanin natin, ang sabi sa Genesis 13, na ang Sodoma ay inaaway nila ang Diyos. Yun yung description sa kanila, inaaway nila ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya mahalaga na itong verse 20 na ito ay hindi lang marinig ni Abraham, kundi marinig din ng mga tiga Sodoma. Paalala din ito kay Abraham mismo. Ano yung pangyayari? 318 warriors. Sino ang kalaban? Yung army ng 4 na hari. Ilan kaya ang army ng isang kaharian? Easily, tens of thousands. So, i-combine mo yung 4 na kaharian, kalaban ay 318 men. Pinaalala ni Melchizedek kay Abraham na hindi mo sariling kakayanan ang dahilan kung bakit mo natugis at natalo ang 4 na hari. Binigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Mahalaga, mga kapatid, na mapaalala sa atin na kung meron tayong accomplishment, meron tayong na-reach na goal, kailangan tayong mapaalalahanan na ang Diyos ay nandun, kaya nakamit natin yon, kaya nagawa natin yon. Kailangan kasi madaling makabulag sa atin yung tagumpay. Madaling makabulag sa atin. Nagtagumpay tayo, hindi na natin nakita yung paggalaw ng Diyos sa ating buhay.
Wala tayong trabaho, dasal tayo, trabaho. Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. May problema sa buhay, lapit sa Diyos, pero kapag na-solve na yon, ay parang nakakalimutan na natin ang Diyos. Mahalaga, ipaalala natin sa isa't isa ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Maaring nakikita natin ang buhay ng isang tao. Tayo, nakita natin, i-proclaim natin doon sa tao, alam mo, ang Diyos, ang bait-bait talaga sa'yo. Kasi ginawa ng Diyos ito sa'yo. Kailangan nating marinig ang mga bagay na gano'n. Mga reminders sa atin, bale. Because our accomplishments can make us blind, to God's works in our lives. At bilang mga lingkod ng Diyos, yung sa atin mismong buhay, kailangan example tayo na tinitingnan natin, nagiging conscious tayo sa paggalaw ng Diyos sa buhay natin. At yun ay i-proclaim natin. Tayo yung example. Ihayag natin ito. Yung ginawa niya at yung ginagawa niya sa buhay natin. Narinig niyo na marahil ang kwento ng aking pagtanggap sa Panginoon. Pero ang Diyos ang nagdala sa akin sa bahay ng isang pastor. Yung tirahan ko habang gumagawa ako ng master's thesis, hindi ko ikakaila. The only explanation kung bakit ako doon napunta ay ang Diyos ang nag-ayos na ako ay mapunta sa bahay na yon upang makonvict ako, masabihan ako ng pastor, Brad, bakit hindi mo basahin ang Biblia? Sagot niya sa mayabang kong sagot na meron akong Biblia, marami sa bahay namin na Biblia. Pero sa tanong niya, binabasa mo ba ito? Ang sagot ko, hindi. At ang challenge niya lang sa akin, bakit hindi mo basahin? At mula doon ay nakilala ko ang Panginoon. Ang Diyos ang nagdala sa akin sa bahay na yon. Ang aking pag-aaral sa Estados Unidos ay sa tulong ng isang scholarship, na UNDP scholarship. Instructor ako sa National Institute of Geological Sciences. 5 kami na instructors. Lahat nung kasama kong instructor, yung 4, meron ng plano ang institute para sa kanila. Ikaw, si ganito, pupunta ka sa ganyan, ito ang scholarship mo. Yung 4. Sa akin ay wala. Nararamdaman ko noon yung kabigatan na, bakit ako wala? Bakit ako wala? Pero dumating bale yung offer, at ito ay offer, hindi ako naganap. At ito ay hindi galing sa institute namin, galing sa ibang institute, sa Marine Science Institute, na in-offer sa akin ng scholarship, ang kondisyon lamang ay marine geology ang aking gagawin. Ibinuhos na biyaya ng Diyos ang scholarship na yon sa akin. Kasi sa bandang huli, yung conditions ng scholarship sa UNDP ay much better kaysa sa conditions dun sa scholarship sa iba. At iba din ang training na aking nakuha. Pagkilos ng Diyos yon sa buhay ko. At mga kapatid, yung mga yan, hindi pa ako Kristiyano nun. Hindi pa ako mananampalataya nun. Hindi pa man ako mananampalataya, pinaparamdam na ng Diyos ang pagmamahal niya sa akin. Mahabang panahon, may mga Bible studies kami kina Norma sa Batasan. Bible studies din na naglilibot sa CB, kina Kuya Jean, sa kina Ate Jenny, no? At pagkatapos noon kina June. Hindi madali, maganda para sa Bible study, no?
Pero ang isa sa karanasan ko sa paglilid ng Bible study, may mga insights na bigla na lamang darating doon mismo sa oras ng pagba-Bible study. At hindi ko dapat i-claim, hindi ko makiklaim na yon ay nandito na sa utak ko. Kasi wala man akong kaalaman, no? Kundi, the only thing that can explain that would be, yun yung leading ng banal na espiritu sa akin. Challenge ko sa inyo, mga kapatid, malamang ang dami niyong kwentong ganyan. Una, ipaalam ninyo sa inyong pamilya. Huwag niyong kakalimutan yon. Ipaalala niyo sa inyong pamilya, sa mga anak, ano na yung mga naranasan mo na gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Ikwento mo sa mga kaibigan mo. Ikwento mo sa mga kaiglesia mo. Ikwento mo sa ka-discipleship mo. Ikwento mo sa kahit na kanino. Yun ay patotoo na ang Diyos na sinasamba natin ay isang buhay na Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Pero yung isang napapansin ko, kapag may worship leader na nagsasabi na meron ba kayong patotoo, kadalasan ay parang merong common na tao na tatayo. No? Si Vivian, si Norma, si Oxy, si Kuya Tonton, si John every now and then, no? Si Ate Joanna, no? Pero challenge ko sa inyo, mga kapatid, hindi ba gumagalaw ang Diyos sa buhay nyo? Bahagi ng ating tungkulin, no, bilang mga lingkod ng Diyos, at sana magkaroon ng maraming pagkakataon na magpatotoo sa paggalaw ng Diyos sa atin. Huwag tayong maging bantulot na ibahagi ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito'y makaka-encourage sa iba. No, at bahagi yon ng ating gawain to refresh one another. No? Sana, pagka sinabing meron bang magpapatotoo, mahihirapan yung worship leader na magsabi kung sino kasi ang daming gustong tumayo. No? At sasabihin ng worship leader, tama na, kasi mahaba pa ang preaching ni kung sino man. No? Pero magandang marinig mga kapatid na ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay isang buhay na Diyos. So challenge, may nangyari sa inyo, gumalaw ang Diyos sa inyo, ikwento mo kaagad sa iyong pamilya. I-share mo sa ka-Bible study mo. At kung may pagkakataon, tumayo ka dito, ihayag mo ang iyong patotoo. Dahil hindi tayo dapat maging bantulot sa paghayag, sa pagpapatotoo sa mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Inaasahan na tayo ay nagbibigay ng patotoo upang may pakilala ang ating Diyos na sinasamba, may proklama ang kanyang kaluwalhatian at mabigyan siya ng karangalan. Muli mga kapatid, tayo ay a royal priesthood at bahagi ng ating tungkulin is to declare the praises of the God we worship. Mga maharlikang pari, tayo yon. Gawain natin to refresh one another. Paniriwarain ang nahahapo. Gawain natin na ipabatid yung mabuting hangarin ng Diyos sa tao, sa isa't isa at sa mga tigalabas ng iglesia. At gawain natin na kilalanin at ipahayag ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Magandang umaga po sa lahat.
salamat sa Diyos sa kanyang salita ngayong umaga. At siya na ating Diyos na nagpapanaliwa sa bawat isa sa atin kapag tayo naaako. Sa bawat isa sa atin na alam natin may magandang hangarin siya. At siya na kumikilos sa ating mga buhay. Ay marapat lang talaga na maibahagi natin sa lahat. Whenever na may pagkakataon tayo, anytime, anywhere, dapat ay ipahayag natin siya. At may paranas din natin sa ibang tao yung mga nararanasan natin mula sa kanya. Parte rin po ng ating panambahan ngayong umaga ay ang ating offering. Iikot po ni Nika and Aki yung ating offering rites. Magsintayin po tayo lahat. Awitin po natin ang doxology. Tawagin ko po si Joanna para sa ating announcements. This coming Wednesday po, August 14, 7 o'clock pa rin po ang ating prayer meeting at ang ating facilitator po sa araw na rin ay si Tita Norma Dayan. So magkita-kita po tayo sa darating na Lento. Sa darating po na August 17 from 2 o'clock p.m. to 5 o'clock p.m. may magkakaroon po na gawain ang National Youth Ministry ng ABCO na tinatawag pong Rekindle Part 2, Walking in Our True Identity. At ang ating speaker sa araw po na yun ay si Reverend TJ Sita. At inaanyayahan po ang mga kabataan na pwede pong lumayo dito. So kung meron pong interesado sa gawain na to, lumapit lang po tayo kay Ate Janina para po malista namin kung sino ang mga gustong makadalo sa gawain na ito. This coming Sunday po, August 18, 9:30 a.m. ang ating worship service at pamunahan po tayo ni Papa. At ang ating preacher po sa araw na yun ay si Kuya Ken Caballero sa Luke 11, 9-10, The Prayer Life of a Christian. Kailangan po namin i-confirm ang date, pero po sigurado na magkakaroon po tayo ng Praise and Worship Ministry Team meeting sa darating po na katapusan ng August or September 1 po. Kung kayo po ay parte ng Praise and Worship Ministry Team ng Doña Carmen po specifically, meron po tayong group chat na meron pong poll doon na pinagbobotohan kung ano po ang mas convenient na araw para sa atin. So sana po ay makaboto tayo para ma-finalize na po natin ang araw ng ating annual meeting. Sa meeting po na to ay tayo ay mag-i-evaluate ng mga gawain. Malaking parte ng meeting na to ay ang pag-evaluate natin ng ating worship ministry dito po sa Lord of Life. At specific po ito sa Doña Carmen po. As per usual, pwedeng sumama ang mga taga-batasan. Pero yun lang po, gusto ko lang po i-emphasize na dahil ang konteksto po na ginagalawan natin ay Doña Carmen, yun po ang priority natin sa meeting na ito.
Meron pong nag-celebrate ng kanilang birthday this week, si Kuya Kendel. Happy birthday sa August 16 po. So sa Sunday, siya ang mag-birthday. Oh, yun, happy siya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, guys. Meron po ba tayong first timer? Parang wala po yata tayong... Meron? Hindi ko makita. Ay, ano po? Ano po ang name nyo? Ay, hindi ko po marinig. Jericho. Ayan, welcome po kay Jericho dito sa Lord of Life. Mamaya po pagkatapos sa ating pananahan ay mag-end po tayo. Magsipa tayo para tanggapin ang baptismo. Bago yan, manalangin po. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong mensahe sa umagang ito. Nawa, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan at naman namin sa araw-araw ay may bahagi namin sa aming kapaligiran, makita sa aming pagmumuka at kaaliwasan, Panginoon Diyos, na kayong makita nila sa amin sa aming pagkilos sa pananalita. At ito, Panginoon Diyos, ay bahagi ng bilang yung yung ambassador, Panginoon Diyos, ng salita. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na gampanan ito. May sa buhay, Panginoon Diyos, ang aming nababasa sa iyong salita, sa mga napapakinggan namin sa inyong mensahe, Panginoon Diyos, upang mas lalo pang marami makakakilala sa inyong Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong buhay at ang iyong salita, Panginoon Diyos, na dapat bahagi ng aming buhay. Tanggapin po natin ang paspas ng Panginoon. At ngayon, pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya, makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapangalan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niya sa Kanya. Amen. Manalangin tayo mga tatay para sa lugmisa. Bago po tayo magbatian at magkumustahan, muli tayong mawit para sa ating Panginoon.